hapon na to, patuloy po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Tayo ay nasa Mateo 12. Ang ating pag-aaralan ay Mateo 12:46 hanggang 50. Isasara na ho natin ang kabanata 12 ng libro ng Mateo. Maari ko po ba kayong tumayo lahat? Basahin po natin ang Mateo 12:46 hanggang 50. Ako ay bumabasa sa versyon ng Magandang Balita. Mateo 12:46. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." Tayo po ay magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay po kayo ay tapat. Kayo po ay mahabagin. At Panginoon, kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapon na ito. Maraming salamat at kami ay pinag-ingatan po ninyo itong nakaraang linggo at sa aming ngayong pagparito. Aming dasalin, Panginoon, na sa pag-aaral po namin, naway buksan po ninyo ang aming mata, buksan po ninyo ang aming isipan at puso, na tunay namin pong maintindihan ito, maisagawa po ito at sa inyong pagpapala ay maibahagi po ito. Panginoon, aking dasalin na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Pinamagatang natin ang ating pag-aaralan sa hapon na ito na ang tunay na relasyon. Ang tunay na relasyon. Marahil narinig nyo na or may nagtanong na sa inyo, ang lahat ba ng tao sa mundo na ito ay tatawaging nating mga anak ng Diyos? Marahil narinig nyo na po ang katanungan na yan. Tatanungin nila, tayo bang lahat ng tao ay mga anak ng Diyos? Marahil narinig nyo rin ang katanungan, paano ba tayo maging turingin na mga anak ng Diyos? Who is a child of God? Alam po ba ninyo, marami ang mga magsasabi, many would claim that they are a child of God. Marami ang magsasabi na, oo, ako ay isang anak ng Diyos. Marami rin ang magsasabi at magtuturo na lahat ng tao sa buong mundo ay mga anak ng Diyos. Ngunit alam po ba ninyo mga kapatid, na ang mga katuroan ng mga raming tao sa buhay natin ngayon, ang mga sinasabi nila ukol dito ay taliwas sa salita ng Diyos. Kung inyo pong bubuksan ang inyong mga Biblia sa Juan 1:11 hanggang 12, babasahin ko po sa inyo, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Verse 12, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sa Juan 1, versikulo 11 hanggang 12, ating nakikita at itinuturo na hindi lahat ng tao na nabubuhay sa mundo na ito ay tatawaging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Kung gayon ang sinasabi lang salita ng Diyos, marahil ang mas magandang ating tawag sa mga tao sa mundo na ito, ang lahat ng tao ay likha, nilalang o gawa ng Panginoong Diyos. Lahat ng tao ay
creation of God. Ngunit hindi lahat ng tao ay kaagad tatawaging mga anak ng Diyos. Sa hapon na ito, ating matututunan na ang tunay na relasyon sa Diyos Ama natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay nagsisimula sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Ating hahatiin ang ating aral sa dalawang bahagi. Ang tanong, ang sagot. O, di ba? Hirap, no? Ang tanong, ang sagot. Ang tanong, verse 46 hanggang 48. At ang sagot ay mula verse 49 hanggang 50. Umpisahan na ho nating pag-aralan itong ating mga versikulo. Verse 46. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. Okay. Kaya't ano po ang nangyari habang ang Panginoong Hesus ay nangangaral? Habang ang Panginoong Hesus ay nangangaral, sino po ang mga dumating? Ang kanyang ina at mga kapatid. Ang ina at mga kapatid nino ng Panginoong Hesus, sila ay naghihintay po sa labas. Okay, makikita natin sa versikulo na ito na ang Panginoong Hesus ay may ibang mga kapatid. Uulitin ko ho, ang Panginoong Hesus ay may ibang mga kapatid. Ito po ay taliwas sa maling katuruan ng karamihan na ang Panginoong Hesus ay walang kapatid. Marami ho ang magtuturo na ang Birheng Maria ay nanatiling birhen hanggang siya ay pumanaw. Sinasabi nila na walang kapatid ang Panginoong Hesus. Ngunit sa versikulo na ito, makikita po ninyo na may ibang kapatid ang Panginoong Hesus. Makikita ho nga ninyo ang katotohanan na ito sa iba't ibang libro ng Bagong Tipan. Makikita nyo sa Marcos 3, Lucas 8, at Juan 7. Makikita pa nga ninyo ang kanilang mga pangalan ng mga kapatid ng Panginoong Hesus. Makikita niyo yan sa Marcos 6, versikulo 3, at makikita niyo yan sa Mateo 13, versikulo 55. Babasahin ko ho yun para alam ninyo ang mga pangalan ng kapatid ng Panginoong Hesukristo. Verse 55 ng Mateo 13, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. Pakinggan pa ho ninyo ito. At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? Makikita natin sa Mateo 13 na may mga kapatid na lalaki at babae ang Panginoong Hesus. Sa Ingles, itong mga kapatid na ito ay tinatawag na mga half-brothers. Kapatid niya ito sa ina dahil alam po naman natin na ang ama ng Panginoong Hesus ay ang Diyos Amang makapangyarihan. Kaya't ano ngayon ang dahilan kung bakit nasa labas ang ina at mga kapatid ng Panginoong Hesus? Sila ay naghihintay sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. Nasa labas po sila para kausapin ang Panginoong Hesus. Ano po ang nangyari? Nang sila ay nasa labas, may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Habang nagtuturo ang Panginoong Hesukristo, ay may nakapansin. At nagsabi po sa Panginoong Hesukristo na nasa labas ang ina at mga kapatid ng Panginoong Hesukristo. Okay, mga kapatid, kakaiba po talaga ang pangyayari na ito. Bakit kamo? Kailangan po natin intindihin ang sitwasyon na nangyayari dito. Alam po ninyo, ang kwento po nito na nasa Mateo 12 ay makikita rin ho ninyo sa Marcos 3, versikulo 21. Marcos 3, 21. Ito po yung versikulo ng Marcos 3. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaraon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait.
Kaya't makikita ho ninyo dito sa Marcos 3, versikulo 21, na ang tingin na nga mismo ng mga tao at mga kasama at kasambahay ng Panginoong Hesukristo ay ano? Siya ay nasisiraan na ng ulo. Kaya't pinuntahan siya upang suwayin na siya sa pagtuturo niya sa mga ginagawa niya. Ito mga kapatid, ang sitwasyon at konteksto ng pinag-aaralan natin sa Mateo 12. Okay, balik tayo sa Mateo 12. Di po ba't ano nangyayari dito? Nung nakaraang mga linggo, ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo ng matinding katotohanan. Jesus was teaching and rebuking sino? Ang mga skriba at pariseo at ang mga tao. The Lord Jesus was in the middle of teaching and rebuking the Pharisees and the scribes. At bigla na lamang, sa kalagitnaan ng pagtuturo niya, ay may nagsabi sa kanya, "Excuse me, yung nanay at mga kapatid mo ay nasa labas. Nais po kayong kausapin." At sabi nga nila, nasisiraan na po kayo ng bait. Naintindihan ho ninyo yung konteksto ng ating kwento? Ito po ang konteksto ng bersikulo na ito. Grabe po talaga ang eksena na ito. Sobrang nakakahiya po ang pangyayari na ito para sa Panginoong Hesukristo. Dahil mismong pamilya niya ay sira na ang bait ang tingin sa kanya. Ako po ay personal na naniniwala na malaki ang posibilidad na kaya din pinuntahan na siya ng mga kasama niya, kasambahay niya, pamilya niya, ay sa pag-aakala nila na sa pagpunta nila, pagsuway nila, ay mapoproteksyonan nila ang Panginoong Hesus. Dahil naririnig na nga nila ang mga nagiging reaksyon ng mga tao sa Panginoong Hesus. At alam na siguro nila ang maaaring kahihinatnan ng Panginoong Hesus, na malaki ang posibilidad na mapapatay ang Panginoong Hesus. At ang ibinigay na dahilan ng mga pamilya niya kung bakit ganun siya ay nasisiraan na nga ng ulo ang Panginoong Hesukristo. It was like a rescue mission because they already saw how the people were reacting. Okay, kahit ganito po ang sitwasyon dito, kahit na napakatinding kahihiyan ang inaabot dito ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo, ang maestro at pinakamagaling na gurong makikita ninyo, ay ginamit ang pangyayaring ito, ginamit ang sitwasyong ito upang siya pa rin ay makapagturo. Verse 48, ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Nakita ho ninyo yon? Sumagot ang Panginoong Hesus sa pamamaraan din ng isang katanungan. Kung kayo po kaya ang tinanong ng Panginoong Hesus ng ganitong katanungan, mag-travel po kayo back in time. Doon kayo sa kwarto kasama ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa inyo, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Ano pa kaya ang magiging tugon ninyo? Ano kaya ang magiging sagot ninyo? Sigurado po ako na yung ibang taong nakarinig po nito ay sadyang napaisip. Marahil ang ibang taong nakarinig nito ay sasabihin na nga nila ay nasisiraan na talaga ng bait ang Panginoong Hesukristo. Bakit kamo? Dahil ang mismong pamilya niya ay di niya kinikilala. At ano ang naging tugon nila sa Panginoong Hesus nang ito'y tinanong niya sa kanila? Ano ang naging tugon? Tingnan ho ninyo. Ni isang tao ay walang nakaimik sa katanungan niya. Tahimik lamang sila. Ito ho ang isang prinsipyo. Nararapat na personal nating suriin kung tunay ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristong mahabagin. Ulitin ko ho. Nararapat na personal nating suriin kung tunay ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristong mahabagin. Maaari ko po ba kayong tanungin,
Kung susuriin mo ngayon ang buhay mo, ano kaya ang magiging resulta ng pagsusuri mo ukol sa relasyon mo sa Panginoong Hesukristo? Kung susuriin mo ngayon, ang buhay mo, ano kaya ang magiging resulta ng pagsusuri mo? Tunay kaya ang relasyon mo? Kung ibang tao naman ang tatanungin mo na magsusuri sa iyo, ano naman kaya ang magiging resulta ng pagsusuri nila? Pag tiningnan nila ang buhay mo. Pag tinanong mo ang kamag-anak mo, tinanong mo ang asawa mo, tinanong mo ang best friend mo, sabihin mo, Brad, honey, nakikita ba sa buhay ko na talagang ako ay may tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo? Suriin ho ninyo muna ang sarili ninyo. Tanungin ninyo ang mga kasama ninyo. Pag tiningnan ka ba nila, makikita nila ikaw ay kawangis ng Panginoong Hesus? Kawangis ka ng Panginoong Hesukristo? O dili kaya pag tiningnan ka nila, ay makikita nila ay kawangis ka ng mga taong makamundo? Kaya nga upang tayo ay maging sigurado sa relasyon natin sa Panginoong Hesukristo, ano ang maaaring ipagdasal mo upang ikaw ay maging sigurado na tunay ang relasyon mo sa Panginoong Hesukristo? Ano ang maipagdarasal mo? Dahil ang mga tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo ay nagsisimula sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Patuloy po tayo sa versikulo 49. Kanina ang tanong, ngayon naman ang sagot. Okay, katulad ng aking sinabi, na marahil yung ibang taong nakarinig sa Panginoong Hesus, na sinasabi na nga nila na talagang nasiraan na ng bait ang Panginoong Hesus, dahil sa sinabi niyang tanong sa kanila, tingnan pa po ninyo ito. Tingnan ninyo ang mangyayari dito. Verse 49. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sa English nakalagay nga, stretching out his hand towards his disciples. Kumbaga, kung ito yung kwarto, nandito ang kanyang mga disipulo, ganito ang turo niya, sila ang aking ina at mga kapatid. Nung pinag-aaralan ko nga ito, hindi ko mapigilan ang sarili ko kasi nga, sa aking pagkakaintindi, sa panahon na ito, mga disipulo niya ay sila Pedro, sila Andres, sila Juan, di ba? Pagturo niya na gano'n, makita mo, mga macho yan, mga mangingisda yan, di ba? Pagturo na gano'n, si Pedro kunwari nasa harapan, sila ang aking ina at mga kapatid. No? Pero alam naman natin na ang Panginoong Hesus ay may mga sumusunod ding disipulong kababaihan. Okay. Okay, tayo ay magpatuloy. Kaya't itinuro ng Panginoong Hesukristo na ang sarili niyang mga disipulo ay ang kanyang ina at mga kapatid. Sila ang aking ina at mga kapatid. Muli, ako ay personal na naniniwala na nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, ang ibang taong nakarinig na ito ay nagulantang sa tugon na ito. Marahil yung ibang taong nakarinig na ito, iniisip na talaga nila ay talagang nasira na ang ulo ng Panginoong Hesukristo. Dahil maging ang sariling pamilya niya ay hindi niya kinikilala. At sinabi niya na ang pamilya niya ay mga disipulo niya. Kaya't yung ibang tao sigurong nakarinig ay nagsabi ay talagang sira na ang bait ng taong ito. Ngunit, tiyak din ako yung ibang taong nakarinig sa Panginoong Hesukristo nang sinabi niya ito, may iba rin namang mga tao ang mag-iisip at magtatanong kung paano kaya nangyari na ang mga disipulo ay mga naging mga kapamilya ng Panginoong Hesukristo. Kung may mga grupong magsasabing sira na talaga ang bait, may mga grupo ring magsasabi na paano kaya nangyari na ang mga disipulo niya
ay naging kapamilya niya. Kaya't nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, ibinigay din niya ang kapaliwanagan ukol sa sinabi niyang ito. Verse 50. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Dahan-dahanin ho nating pag-aralan ito. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, tingnan po natin ang talatang iyon. Ipinapinaliwanag dito ng Panginoong Hesukristo kung paano naging ina at mga kapatid ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo. Itinuturo ng Panginoong Hesukristo na kung ang sinumang sumunod sa kalooban ng kanyang Diyos Ama sa langit. Okay, tingnan po ninyo ito ng detalye. Una, ang sinabi ng Panginoong Hesus ay ano? Sapagkat ang sinuman. Di po ba kayo natutuwa na nang sinabi ito ng Panginoong Hesus, ang sinabi niya ay sinuman? Di po ba kayo natutuwa? Kasi ang konteksto nito, siya ay nasa Palestino, kasama niya ang mga Hudyo. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, kapag ang Hudyo, hindi. Hindi niya sinabi rin kapag ikaw ay isang Israelita. Hindi. Ang sinabi niya, kapag ang sinumang. Okay, ang salitang sinumang ay nagsasaad ng ano? Malawak po ito. Na kahit ano paman ang lahi mo. Na kahit ano paman ang edad mo. Na kahit ano paman ang antas ng talino mo, kahit ano paman ang yaman mo o hirap mo, kahit ano paman ang kasarian mo, lalaki ka o babae ka, ang salitang sinuman ay wala pong hangganan. Ang katotohanan na ito ay para kahit kanino. Ngunit makinig po tayo. Datapwat ang katotohanan ito ay para kahit kanino. Though this offer is available to anyone, listen to this, ito po ay may kondisyon. Ano po ang kondisyon? Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, kahit na ang katotohanan itinuturo dito ay maaaring pahit para kanino, ito po ang kondisyon na sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kumbaga, ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo, to be related with me is not a physical thing. It's a spiritual thing. Hindi siya physical, ngunit ito ay spiritual. Ang relasyon na tinitingnan ng Panginoong Hesukristo ay hindi pisikal, ngunit ito ay spiritual. Muli, ano ang katotohanan na sinasabi dito? Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pansinin po ninyo, ang sinabi po ng Panginoong Hesukristo ay ano? Kalooban ng aking Ama na nasa langit. Muli, sa ating mga nakaraang pag-aaral, di po ba't ano ang sinasabi ng mga skriba at pariseo? Di po ba't humihingi ang mga skriba at pariseo ng mga palatandaan sa Panginoong Hesukristo bilang katibayan sa kanyang katauhan? They were asking the Lord Jesus for signs. Ang palatandaan na hinihingi po nila ay mga tanda na sobra talagang tindi, sobrang kakaiba. The signs that they were looking for were really signs that were phenomenal. That was really out of this world. Para sa kanila, ang mga kasalukuyang ginagawa ng Panginoong Hesus, ang pagpapagaling ng bulag, ang pagpapagaling ng bingi, ang pagpapagaling ng may mga leprosy, ang pagbubuhay ng patay, para sa kanila hindi pa sapat ang palatandaan na iyon. They were asking the Lord Jesus for a sign. Di po sapat ang mga iyon. At alam po ninyo, at hanggang ngayon, ganito ang mga hinihintay na tanda ng mga Hudyo. Ang hinahanap po nila na palatandaan
ay palatandaang makikita sa kalangitan. Yun po ang palatandaan na hinahanap nila, na hinihingi nila. They were really wanting and waiting for a sign from heaven. That was the sign that the Jews and Pharisees were waiting for. A sign from heaven. Kaya nga, kung inyong bubuksan ang inyong mga Biblia sa Mateo 24, versikulo 29 hanggang 30. Tingnan ho ninyo ito. Matthew 24, verse 29 up to 30. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita po dito. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Okay, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita po dito. Verse 30, pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao na mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Mga kapatid, ito ang klase ng palatandaan ang hinahanap ng mga Pariseyo, hinahanap ng mga skriba, hinahanap ng mga Hudyo. Kaya't kung inyong papansinin ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo, tingnan ninyo yung versikulo. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kumbaga, ang sinasabi niya sa kanila, kung nakikinig lang ng maigi sila, ang Panginoong Hesus na mismo ang tandang pinakahihintay nila. Ibinigay na mismo ng Diyos Ama ang bugtong na anak niya. The sign that they were waiting for was Jesus Himself. Kaya nga't paulit-ulit niyang sinasabi, My Father who is in heaven. Okay, tayo'y magpatuloy. Ano po ba ang kalooban ng Diyos Ama sa langit? What is God's will na tinutukoy dito? Para maintindihan natin to, balik tayo sa Mateo 3, versikulo 16 hanggang 17. Buksan ho ninyo yung mga Biblia po ninyo doon. Okay. Nang siya'y mabautismuhan. Sino ang binautismuhan dito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Umahon si Hesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Hesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito ang nakasulat sa Mateo 3. Ano sinasabi? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay, from Matthew 3, talon po kayo sa Mateo 17. Matthew 17 verse 5. Alam po ba ninyo, ito yung transfiguration. Okay, pagbabagong anyo. Verse 5, Matthew 17. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kita ho ninyo yun? Kapareho nung sa Mateo 3, pero may nakadagdag. Ang anak na lubos kong kinalulugdan, ano yung dugtong? Pakinggan ninyo siya. Okay, mga kapatid, itong dalawang grupo ng mga versikulo na ito, Mateo 3, Mateo 17, ay malinaw na itinuturo kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Ang dalawang grupo ng versikulo na ito ay ipinapakita ang afirmasyon at kumpirmasyon ng Diyos Ama na ang Panginoong Hesus ay ang bugtong na anak niya. From Matthew 3 at Matthew 17, sinasabi kung sino talaga ang Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus ang bugtong na anak niya. Ngayon, nakita natin ang dalawang katotohanan iyon. Sa dalawang grupo ng versikulo na iyon, tingnan naman natin ang kalooban ngayon ng Diyos
Ama. Buksan ninyo ang inyong Biblia sa Juan 6:38 hanggang 40. Sadya ko po talagang hindi inilalagay sa screen. Para kayo mismo, buksan ang Biblia ninyo, makita mismo ninyo sa Biblia po ninyo. Juan 6:38 hanggang 40. Tingnan muna natin ang 38. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Sino ho ang nagsasalita dito sa Juan 6:38? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito, na naparito ang Panginoong Hesus hindi upang gawin ang kalooban ng Panginoong Hesus, ngunit para gawin ang kalooban ng kanyang Diyos Ama. Tingnan na ngayon natin kung ano ang sinasabing kalooban ng Diyos Ama. Verse 39. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag ko kayong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nakita po ba ninyo ang kalooban ng Diyos Ama? Ang kalooban ng Diyos Ama na ang lahat ay kumilala sa bugtong na anak niya. That is God's will. Kasi ganito ho yun, ang Diyos Ama, ibibigay sa Diyos Anak ang mga taong kikilala sa Kanya. Ito ang kalooban ng Diyos Ama, na ang lahat ay kumilala sa bugtong na anak niya. At sa pagkilala nila sa bugtong na anak niya, ay makakamit nila ang buhay na walang hanggan. Ito, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos Ama. To believe in the one that He has sent. Ngayon, kung ito ang kalooban ng Diyos Ama, tayo ay susunod o susuway? Tanungin ko kayo, tunay nyo ba talagang kinikilala kung sino ang Panginoong Hesukristo? Sa Mateo 3, Mateo 17, sinasabing, ito ang aking anak na lubos na kinalulugdan. Do you really believe that Jesus is God's only Son? Do you really believe that? Okay, pag sinabi mong naniniwala ka, pag tinignan nyo yung Mateo 17, versikulo 5, di ba ano yung nakatuktong doon? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano yung sinabi sa dulo? Pakinggan ninyo siya. If you don't believe who the Lord Jesus is, you will not listen to Him. Hindi mo pakikinggan ang kanyang mga turo, hindi mo sisundan ang kanyang mga utos. Kaya nga't mag-uumpisa ang lahat sa pagkilala ninyo sa Panginoong Hesukristo. Ganito yon. Ito yung mas matindi. Marami ang magsasabi, I believe in the Lord Jesus Christ. Many will say. Ngunit pag sinabi mo, ito yung sinabi sa salita ng Diyos eh. Sasabihin, kaso, naniniwala ako kay Jesus, pero sa tingin ko hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay hindi totoo. Di, sumuway ka na dung sa ikalawang sinabi dito sa Mateo 17:5. Pakinggan ninyo siya. Ikaw yung sumusuway ngayon na naniniwala ka, pero sumusuway ka. Bakit? Mismong ang Panginoong ng Jesus ang nagsabi, ni isang tuldok sa salita ng Diyos ay hindi mawawala. Papanaw na ang lahat, ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos ay inapirma, kinumpirma ng Panginoong Jesus. If you say you believe, then you will also say that you
believe that we are sinners. Tayo ay makasalanan. Okay po ba tayo doon? Naniniwala ba tayong lahat na tayo ay makasalanan? Okay. Naniniwala ba kayo na talagang parurusahan ng Panginoong Diyos ang makasalanan? Okay, kahit di na kayo sumagot, quiet tayo. Okay? Think about this. Naniniwala bang makasalanan tayo? At naniniwala ba tayong tayo ay tunay na parurusahan? Ito pa ho. Marahil dun sa parte na magsasabing, parang imposible yata padadala ng Diyos ang tao sa impyerno. Sinabi na mismo ng Panginoong Hesukristo. Di sumusuway ka na dun sa kautosang makinig ka. Pakinggan mo siya. Okay. Do you really believe that we are sinners? Do you really believe na tayo ay parurusahan ng Panginoong Diyos? Dahil nakalagay nga sa Roma 6:23, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. God is holy, holy, holy. Siya ay banal, banal, banal. God will never tolerate sin. Ilang kasalanan ang kailangan nating gawin para ipadala niya tayo sa impyerno? Isa. Isang kasalanan, impyerno na tayo. Mula kaninang 2:00 o tanghalian, mga ilang kasalanan na kaya ang nagawa natin? Okay, sasagot. Ilang kasalanan na kaya? O kahapon ng 4:00, ilang kasalanan na kaya ang nagawa natin? Tiyak ako, lagpas yan sa isa. O siguradong may isa. Sinabi niya sa Santiago 2:10, gawin mo ang kasalanang isa na to, lahat ng kasalanan na gawa mo. Kaya't lahat tayo sa kwarto na ito ay makasalanan, ay parurusahan at ipadadala sa impyerno. Ang tanong, naniniwala ba tayo rito? Ito pa ho. Naniniwala ba tayo na sa sarili nating kakayahan ay wala tayong magagawa para iligtas ang sarili natin? Naniniwala ba tayo doon? Kasi di ba, nung bago pa ako maging isang Kristiyano, pagka nagkasala ako, mag-iisip ako ng gagawin para kala ko mabubura ang kasalanan ko. Magsisimba ako, gagawa akong kabutihan. Sa aking pag-aakala na mabubura ko yun. Hindi ho nabubura ang kasalanan. Hindi ho siya parang lalagyan mo ng eraser o liquid paper. Hindi ho nabubura iyan. Sinabi nga sa libro ng Isaías na ang ating mga mabubuting gawa ay parang basahan na marumi sa Panginoong Diyos. Naniniwala ho ba tayo doon? Alam niyo, kahit na napakaraming Bible study na attenda ninyo, kahit na napakaraming pagsamba ang attenda ninyo, kung inaakala mo na sa pagpunta mo na iyon ay mabubura ang kasalanan mo, nagkakamali po kayo. Okay, dahil nga't wala tayong magagawa para isalba ang sarili natin sa mga kasalanan natin, ano ngayon ang maiisip mo? Na parurusahan ako, padadala ako sa impyerno, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Dapat, ang nararapat, na iisipin natin, patay na bata ako dahil wala akong ligtas sa mga kasalanan ko. Kumbaga, kung tutuusin, magpapanik ka na. Ikaw ay matataranta. Dahil, kung mamatay tayo ng 6:00 ng gabi, sigurado impyerno ang punta natin. Okay. Tanong ko, naniniwala ba tayo hanggang sa bahagi na iyon? Isipin ho ninyo yun. Okay. Kung sinasabi mong hindi naman siguro totoo yun, di sumusuway ka na doon sa Mateo 17, versikulo 5. Kahit anong sabihin mong Panginoon ang Panginoong Hesukristo, ngunit sinasabi mo, ay siguro hindi totoo yun. Hindi mo na siya ngayon pinapakinggan. Okay, diretso ho tayo. Dahil sa habag at pagmamahal ng Panginoong Diyos, mula sa kalangitan, alam ng Panginoong Diyos na tayong makasalanang tao ay walang magagawa para isalba ang sarili natin.
mula sa kalingitan. Ang tanong, bakit kaya nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo? Bakit ho kaya? Bakit nagkatawang tao? Maraming magsasabi kasi para magturo siya. Para mabuhay siya, maibigay niya yung mga aral para sa atin. Tama ho yun. Ngunit ang tunay na talagang dahilan kung bakit mula langit, bumaba sa lupa, naging tao. Bakit? Kung nasa langit ang Panginoong Hesukristo, mamamatay ho ba siya? In heaven, God will never die. But here on earth, nung naging tao na siya, nagkatawang tao na siya, katulad natin, butot balat na may dugo, mamamatay na ba siya? Opo. Bakit kailangan niya maging tao para mamatay siya? Bakit niya kailangang mamatay? Dahil sinabi na mismo ng Panginoong Diyos, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya ho nagkatawang tao siya. At sa pagkakatawang tao niya, ipinako siya at namatay. At ano nangyari pagkatapos ng 3 araw? Siya ay muling nabuhay. Okay, side note lang ho. Marami ang magtuturo ngayon na sinasabi nila ang Panginoong Hesus ay nagkasala. Sabihin niyo sila kanila, mali po kayo. Bakit to? Dahil kung nagkasala ang Panginoong Hesus, hindi siya mabubuhay. Ang katibayan, ang katunayan na wala siyang pagkakasala dahil siya ay muling nabuhay. Dahil kung kahit may isang kasalanan siya, hanggang ngayon dapat nasa lupa pa ang Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi nga ho ganoon. Siya ay muling nabuhay. At siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama. Ngayon, ang tanong, lahat kaya ng tao ay may chance para maligtas? Yes. The next question, lahat ba ng tao ay maliligtas? Okay, pakinggan ho ninyo to. Lahat ng tao may chance, has a chance to be saved. But not all will be saved. Why? Hindi lahat ng tao maniniwala na sila ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Not all people. Yun ho yung malungkot na katotohanan. Hindi lahat ng tao maniniwala sa katotohanan na iyon. Hindi nila pakikinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung hindi nila pakikinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi sila hihingi ng kaligtasan sa Panginoong Hesus. You will not turn to the Lord Jesus Christ unless you really see that you need to be saved. Kaya nga sa hapon na ito, nung ginagawa ko nga ho ito, nung pinag-aaralan ko ito, nung ipinagdadasal ko ho ito, critical ho talaga ang aral dito. Gospel at magandang balita ang sinasabi rito. Kaya nga, mga kapatid, if you say you believe in the Lord Jesus Christ, sinasabi mong naniniwala ka, dapat makikinig ka. Makikinig ka sa turo niya, makikinig ka sa aral niya. Tingnan ho ninyo ito, Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, napakarami pong mga tao ngayon na magsasabi na mayroon silang tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Many will say that they have a true relationship with the Lord Jesus Christ. Ngunit ang nakalulungkot, hindi tunay ang relasyon nila. Ito ang sinasabi sa Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Bakit kamo? Dahil ang kondisyon na sinasabi dito, na ang makakapasok sa kaharian ng langit, ay mga taong susunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ito po ay hindi naaayon sa sinasabi mo, ito ay naaayon sa pagsunod mo. Ulitin ko ho.
Ang kaligtasan ay hindi naaayon sa sinasabi mo. Ito ay naaayon sa pagsunod mo. At ang pagsunod na sinasabi dito, what is God's will? Ay ang pagtanggap at pagpaniwala at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi maaaring sinabi mo na totoo ang relasyon mo, ngunit di mo naman tinatanggap na tagapagligtas mo ang Panginoong Hesukristo. Napakarami pong tao ang mag-isip ng ganito. Kaya nga ating usisain, ating isipin, ating suriin. Ama mo pa talaga? Ama mo ba talaga ang Diyos Ama sa langit? O ama mo ang demonyo, ang ama ng kasinungalingan? Kaya't ano po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Ang mga taong susunod sa kautusan na ito, ang mga taong tatanggap, maniniwala, sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang mga taong susunod sa Panginoong Hesukristo, sila po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na may tunay na relasyon siya, na tunay na kanyang mga kapamilya. Natutuwa nga ako nung binabasa at pinag-aaralan ko ito. Sa pagpapala ng Panginoong Diyos, by God's grace, I am a brother of the Lord Jesus Christ. If He is also my brother, then His Abba, yung ama niya, ay ama ko rin. Alam ho ba ninyo yon, sa mga Hudyo, pag ginamit ang salitang Abba, sobrang tindiho ng salita na iyon. Hindi natin maaarok, hindi natin maiintindihan. Ngunit ang ama niya ay siya ring ama ko. At kung totoo ang relasyon mo, siya ring ama ninyo. Ito ho ang prinsipyo. Ang tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo ay isang pagpapala. Nakalakip sa ating pagtanggap at paniniwala. Uulitin ko ho. Ang tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo ay isang pagpapala. Nakalakip sa ating pagtanggap at paniniwala. Maaari ko po bang tanungin? Ano ang naging tugon mo sa kalooban ng Diyos Ama ukol sa kautusan niya na maniwala ka sa bugtong na anak niya? Uulitin ko ho. Ano na ang naging tugon mo sa kalooban ng Diyos Ama ukol sa kautusan niya na maniwala ka sa bugtong na anak niya? Ano sa buhay mo ngayon ang maaaring maging katibayan? Natunay mo nang tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas mo. Pag tiningnan mo ang buhay mo, ano kaya ang katibayan? Ano kaya ang katunayan na makikita sa buhay mo? Na tunay na tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Ito ho, kabilang tanong. Ano sa buhay mo ngayon ang maaaring maging katibayan na di po pa talaga tinanggap ang pagpapala ng kaligtasan? Ulitin ko ho. Ano kaya sa buhay mo ngayon ang maaaring maging katibayan na di po pa talaga tinanggap ang pagpapala ng kaligtasan? What can we pray to God so that we will be sure that our relationship with Him and His Son is true? What can we pray to God so that we will really be sure, so that we will be assured that our relationship with God the Father and His Son is true? Sa ating pagtatapos, buksan ho ninyo ang inyong mga Biblia sa Roma 5, versikulo 8. Romans 5, verse 8. But God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Ngunit ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo
para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Naintindihan ho ba natin yung sinasabi ng Romans 5 verse 8? Ito ho yun. Datapwat makasalanan tayo, God already made the first move. God paved the way. God made the first move, God paved the way. So that we can have a true relationship with Him. Let me illustrate this. Kunwari, meron kayong hindi nakasundo sa buhay nyo, sa opisina nyo, bahay nyo, eskwela nyo. At yung may kasalanan ay yung isang tao, hindi ikaw. Okay? Hindi kayo nagkasundo. Pari, mag-asawa kayo, kasalanan ng misis mo. Madalas tayong makasalanang tao, maging mga Kristiyano. Okay? Hanggang hindi nagsosorry yung may mga kasalanan sa iyo, magmamatigas ka. Di po ba? Hindi ho ganoon ang Panginoong Diyos. God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. God made the first move. God made already a way. Ang tanong, ano ang nagiging tugon natin sa ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin? Ano ang nagiging tugon natin? We are so sinful. We are so disrespectful. Datapwat ginawa na ng Panginoong Diyos ang paraan, ang daan. Tayong makasalanang tao, maging mga Kristiyano, ay napakatigas pa rin ng ulo. Kaya nga sa ating pagtatapos, sa ating pag-uwi, kung hindi pa talaga ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas mo, ano pa ang inaantay mo? At kung ang Panginoong Hesus na ang tagapagligtas mo, at pasaway ka pa rin na Kristiyano, bakit ka kaya ganito? Mag-isip-isip ka. Baka hindi ka tunay na Kristiyano. At kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, na tumanggap na ng pagpapala ng kaligtasan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ano ngayon ang ginagawa mo para ibahagi sa ibang tao ang Panginoong Hesukristo? Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo po ay mahabagin. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala ng kaligtasan. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala ng katotohanan. Aming dasal, Panginoon, kung mayroon kaming kasama rito ngayon na hindi pa kayo kinikilala, hindi pa kayo tinatanggap, aming dasal, Panginoon, na sa oras na ito, buksan ninyo ang kanilang isipan, buksan ninyo ang kanilang puso, na tunay nilang makita ang pagiging makasalanan nila, na kinakailangan nila ang tagapagligtas. Panginoon, amin ding dinarasal kung mayroon kaming mga kasamahan sa ngayon, na tinanggap na ang Panginoong Hesukristo, ngunit patuloy na sumusuway, patuloy na hindi nakikinig sa mga kautusan ninyo. Aming dasal, Panginoon, na hipuin po ninyo ang puso, na tunay na makinig sila, tunay na sumunod sila. At sa mga kapatiran na nandirito sa hapon na ito, na tinanggap na ang Panginoong Hesukristo, ngunit nag-aatubiling ipakilala sa ibang tao kung sino po kayo. Aming dasal, Panginoon, gayon din hipuin ninyo ang puso, na tunay na ipakilala kayo, ibahagi sa ibang tao kung sino po kayo, upang ang ibang tao ay makilala kayo at magkaroon ng tunay na relasyon po sa inyo. Panginoon, aming dasal sa pag-uwi po namin, gabayan po ninyo kami, pag-ingatan po ninyo kami, at patnubayan po ninyo kami. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos.